everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Ito na ang liligwak sa kanilang lahat. Kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Cosmo tayo ngayon. So, ayun na nga. Papalapit na tayo sa exciting moment ng Miss Cosmo. Ito na yung kauna-unahang pageant na talaga namang inaabangan ng lahat na maaaring lumigwak sa kanilang lahat. Di ba? So, dito pa lang sa press con ng Miss Cosmo na naganap noong nakaraang buwan, ay talaga namang masasabi natin grabe ang pasabog nila. Sobrang panalo mula sa papremyo, mula sa paghahanda na gagawin nila sa mga event na igagawin ng Miss Cosmo para sa kanilang pageant. So, ang tanong ng lahat, ito na ba ang liligwak sa mga pageant katulad ng Miss Universe, katulad ng Miss Grand, Miss International, Miss World? Banta nga ba si Miss Cosmo sa mga naglalakihang pageant? Ako para sa akin, syempre first year pa lang nila para makumpara natin to sa mga nabanggit nating pageant. Syempre si Miss Universe, ano ba naman to si Miss Universe? Miss Universe yan. Mahirap ligwakin, lalo na yung engagement ng tao sa Miss Universe. Sa Miss Grand naman, grabe naman ang mga pasabog at eksena sa Miss Grand. Kaya hindi mo rin masasabi na bigla-bigla na lang siya mapapataob ni Miss Cosmo. Kahit si Miss International, mukhang mahihirapan din si Miss Cosmo. Pero kasi syempre, ang kailangan patunayan dito ni Miss Cosmo, yung kung paano mag-i-engage ang tao sa kanya. So, syempre sa ipapakita nilang pageant. Sa ngayon, wala pa tayong idea kung ano nga ba ang merong competition tong Miss Cosmo. Ando doon lang tayo sa excited tayo dahil sa mga narinig nating pa-premyo. Pangalawa, parang feeling natin isang malaking pageant na talagang pasabog na kung saan sinusuportahan to ni Paula Sugar. And then, plus nando doon, ang pambato natin, syempre sa kauna-unahan nilang competition ay si Miss Atisa Manalo. Syempre na-excite ang mga Pilipino dahil si Atisa Manalo ang magkukumpit dyan. At tinuri ng mga Pilipino na talagang malaking pageant ang Miss Cosmo dahil syempre si Atisa Manalo ay hindi naman biro kandidata yan ng Pilipinas. Syempre na-expect na natin lalaban si Atisa Manalo sa Miss Universe, pero since nabinigay sa kanya yung Cosmo, in-engage na rin ng tao na sige na nga, tanggapin natin ang Miss Cosmo. So yan. So sa ngayon, 82 candidates ang confirm na magkukumpit dito sa Miss Cosmo. Kung iisipin mo, para sa isang baguhan na pageant, ay nako, panalo to. Sobrang dami, sobrang laki. At talagang masasabi ko, nako, mukhang interesting ang kanilang pageant. Pero syempre, ang gusto kong makita kung paano nga ba ang eksena ng mga kandidata dito. Ano nga ba ang ganap na merong magaganap dito sa Miss Cosmo. So tulad na sinabi ko kanina, wala pa tayong idea. So dito sa first year, kailangan talaga magpakitang gilas talaga si Miss Cosmo. And then, nandoon din ako na parang sana ipanalo niya si Philippines. Kasi 'di ba, malaking kandidata kasi natin itong si Atisa Manalo, hindi biro na kandidata ng Pilipinas si Atisa Manalo na ikinukumpit natin ngayon dito sa Miss Cosmo. At syempre, malaki ang expectation ng mga Pilipino sa Miss Cosmo na alam mo yun, makikita nila ang galing ni Atisa Manalo. So talagang wala silang choice. Dahil kapag pinalpak nila to, promise, mawawala ng eksena yan sa Pilipinas. Charot. So, yan. So, anyway, good luck. Siyempre, nandoon tayo na parang, sige, tingnan muna natin. Total, magsisimula pa lang naman sila. So, ako para sa akin, para ikumpara mo siya sa Miss Grand, ikumpara mo siya sa Miss Universe, sa Miss World, sa Miss International, medyo malabo. Kasi, syempre, yung mga pageant na nabanggit natin, consistent na sila eh. Consistent yung taon-taon. Kasi, dito,
dito, para masabi mo ang isang pageant ay talagang bongga, syempre kailangan consistent siya. So, makonsistent niya yung pageant niya na ginagawa every year, ginagawa sa month na ganito, and then, syempre, dapat yung pa-eksena nila sa pageant nila, hindi dapat boring. Ayun yung importante. Dapat yung mga eksena ng mga kandidata, very engaging sa mga tao, yung nakikita talaga at napapanood yung mga pasabog nila. Kasi syempre, alam naman natin na gustong-gusto natin yung may eksena ang bawat kandidata at nakikita talaga natin yung competition doon talaga sa pageant nila. So yun yung importante para magkaroon siya ng engagement doon sa mga taong susuporta sa kanya. And ayun, magkakaalaman yan sa ipapakita nila kung ito nga ba ay papantay sa Miss Universe, papantay ba siya sa Miss Grand, papantay ba siya sa Miss World, papantay ba siya sa Miss International, at yung magiging reyna ba dyan ay talaga namang masasabi natin with quality nga ba? Kasi di ba ang dami kasi nilang plano, sus ko kung iisipin mo, malaki yung pinaplano nila at hindi biro. Pero kung totoo yon at magagawa nilang consistent yon, maaari talagang bumaksak dito si Miss Universe. Maaaring siya yung maging tinik kay Miss Grand para tuluyang mawala sa eksena si Miss Grand at para mawala din sa eksena si Miss International. So, dapat ba ma-alarma yung mga malalaking pageant na to? Piling ko naman hindi. Kailangan lang nila na ipagpatuloy yung ginagawa nila and then more paandar. So, sabi ng ganon, the more may drama, the more may pinag-uusapan. So, yan. So, di ba? So, yun yung dapat gawin ni Miss Cosmo. So, medyo nakaka-excite lang and then gwapo din ng national director at mukhang negosyante talaga siya. So, sabi nga ng ganon, gusto niya nga daw talaga bilhin yung Miss Universe. Kaya lang, hindi napunta sa kanya. So, ngayon, gumawa siya ng sarili niyang pageant. So, ang tanong ng lahat, katulad nga din ba to ng Miss Universe? Kasi ang Cosmo na word ay another term ng universe. So, ayun, ganun yung pagkakaalam natin. And then, so umaasa tayo na para mag-aalam Miss Universe ang Miss Cosmo. Ako, hindi ko pa alam. Basta, sana talaga bongga. So, dalawang runners-up, dalawang last two standing, ang first runner-up at saka title holder, yun lang yung kukunin. Pero kung iisipin mo, medyo mahigpit yung labanan. Kasi from top 20, top 10, top 5, top 3, top 2. So, yun, ganon. Grabe, no? And malalaman natin yan. So, syempre, isa si Atisa Manalo talaga sa contender. Ngayon pa lang naririnig na natin na talaga nasa top 1 list talaga si Atisa sa mga listing ng mga page na, alam mo yon, gumagawa ng hot picks. Eh, paano naman kasi syempre Atisa Manalo to? Ano ba? So, yon. So, depende na lang yun kay Atisa kung ano yung ipapakita niya during her competition. At kung paano nga ba siya mag-execute sa kanyang mga eksena at paandar pasabog dito sa labanan nila sa Miss Cosmo. So, magaganda din at quality din talaga yung mga girls na lumalahok dito. Nakikita naman natin na talagang ang daming magaganda. Nung ano pa lang, press con pa lang, grabe na yung beauty, lalo na si Vietnam, di ba? At feeling ko lahat sila ay puro talaga paandar. So, malaman natin yan. Excited ba kayo? So, ako para sa akin, maganda namang gumawa ng pageant ang Indonesia, ang Vietnam. Pero kailangan lang talaga yung consistency. Kasi sa Miss Charm nga, di ba? Hindi nila na consistent yung pageant. So, yun. Ayun yung talaga na parang, ay, nako, delikado to. Gigewang-gewang yung pageant nila. So, sana wag ganun yung mangyari. Wag yung sa simula pa lang pasabog na tapos ang ending ay nawawala sa eksena. So, I hope na sana magtuloy-tuloy si Miss Cosmo. Kasi kapag na-consistent niya yan every year, nagtuloy-tuloy siya. Yung kumbaga parang yung determination niya, yung parang kay Miss Grand talaga na, no, every October 25th ang pageant ko. And then, ito yung paandar, ito yung pasabog. So, ito yung eksena. Kung lagi siyang ganon, maaari talaga na mag-boom talaga ang Miss Cosmo at kilalanin isang
major pageant. Diba? So, yon. So, malaman natin yan. So, kayo ba guys, ano guys ang tingin ninyo? Ito na nga ba ang liligwak at papatay sa mga eksena na ginagawa ni Miss Universe at saka ni Miss Grand at saka ni Miss World and International? Tingin mo, banta nga ba si Miss Cosmo para sa kanilang mga pageant? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell, syempre, para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.